Oy, bala ka sa buhay mo. Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Ako'y babati muna. Andali, may mga nagano birthday daw dito eh. Okay, teka muna, bumati ka. Galing pa kayong Tagig. Putang ano, maraming salamat sa pagbisita. O, happy birthday sa'yo. Ano wish mo sa sarili mo? Wish ko po libreng sinigang. Oh. Hindi, sige, only rice na lang kayo. Ilan pa kayo? Take out sana namin. Ba't magta-take out pa kayo? Di mag-only rice na lang kayo rito. Birthday nito. Oh. Sige, sagot ko na yung only rice nyo. Punta na kami pa. May nag-aantay kasi sa amin. May nag-aantay? Minsan ganun talaga. Pagka may nag-aantay, no? Mahirap talaga yun. Ayan. O, hindi. O, sige. Happy birthday na uli sa'yo. Sino gusto mo yung shoutout? Live yan mo eh. Sa mga taga-Tagig dyan. Yeah! Shoutout daw sa mga taga-Tagig. Andito yung tropa nyo. Birthday, no? Joke lang po. Umiiwas magpainom. Andito sa sinigangan. Okay, sige. Dito muna tayo. Usog tayo rito. Okay. Asan yung stand ko? Pahinga stand. Dito tayo sa kasama ng mga tropa natin kumain. Yun. Oh, good. Oh, shout out. Shout out. Yeah. Para dito. Shout out. Shout out mo, shout out. Ipakita mo naman yung sugat mo. Yan ang password Ay, mo. shout Yummy! Mga ano, taga Bicol. Bumiyahe sila. Punta rito. Bicol. Oh, Galing pa kami ng Bicol. At least nakapunta kami dito. Yun. Bang sarap pala dito. Yun, mabisa. Okay, okay. Oh, ingat ha. Happy birthday ha. Akin na yung stand, Gail. Akin na. Nasa lamesa na to yung stand. Pasabog kay Noe. Okay. Tabi-tabi na muna tayo rito. Yun, bossing. Ayan. Okay. Mahin tayo dito. Okay. Kayo kaya muna tagabasa ko, no? Magbukas kayo ng live. Yun. Bilis, buksan yung cellphone nyo. Shout out pala kay Noe. Noel Sarangani. Oh, sarap ka. Yung binigay mong fuse, sablay naman pala. Wala din. Kaya pala di ka sumama dito. Wala, okay naman yung fuse eh. Yung motor lang talaga may diferensya. Wiring yung boss. Ito, mekaniko namin yan, no? Ah, mabisa. O, tama-tama. Mabisa Wiring yan, na tayo. bossing. Mag-overtime ka ba? Yun. Hindi, pero kailangan pag overtime may bayad. Ito silang bahala dyan. Oh, yeah, watching from Saudi daw. Sige lang, asa na pala yung ano natin? Pahinga ako nung ano, natagi ito yung sinasaksak dito. Microphone. Yung Mark, microphone. asan sa'yo, Mark? Asa ng microphone? Bigay sa akin naman. Oh, sige. Kung bahala sa'yo, papataanin kita. Shoutout ka muna. Shout out. Yan. Shoutout. Okay. Watching from Saudi. Shout out mo yung tatay mo, gago. Game ka na ba, Gil? Ha? Bossing kayo, kumain na kayo, Dito bossing. nga tayo. May ano dito habang nakain sila. Oo, kumain na ako. Magala ako sa sarili ko. Kumain kayo dito, sir. Ang sarap dito. Saksak lang muna ako microphone. Ito, saksak natin microphone natin. Resume na ko na live. Niresume na live. Okay, yan. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Ito muna tayo. Yan. Okay. Shout out na kayo. Ayos. Okay, ayos. Okay. Ay, sir, kumain na kayo? Oh, sige, makakita ko lang kayong busog. Maligaya na ako. Yung, thank you. Kaligayahan ko yan eh. Makakita kayong sarap na sarap sa pagkain. Ayos, oh Gil. Sige. Hindi na mag-live sa TikTok? Shout out sa Hindi mga pa na mag-live taga-Pilya. sa TikTok. Maglalit tayo sa TikTok. Banata mo na yung TikTok. Binanata ko lang yung Facebook eh. Kanina ka pa tayo naantay, nandiyan ka pala eh. Oh. TikTok, sasayaw po ito. Sayaw ka. Sayaw ka. Dito mo nalagay yung TikTok. Hindi ko Ay, oo nga, hindi mo nga mababasa. Sige, okay. Oh, sige. Sige, banata mo na, go. Ayun na, naka-live ka na. Wait lang po. Nakayari mo, autocraft number 1. Sobrang araw pa kayo. Ate, yung dalawa doon, sir. Bantayan nyo lang, di nagbabayad yun yung dalawa. Okay na po, nakakuha na po sila. May kanin na po sila doon. Sobrang na pala eh. sige, Bantayan sila. tabi Oh, sige na, go, Gil. Yung susi ng Wait lang po. auto nila, ano yun nyo? Bahala dyan, kaya na nila yan. Nakapagbayad naman na lahat doon. Di ba ba? Ito, yung iba nakapagbayad na, pero ito hindi pa. Ang bulto na to hindi pa. Okay. Pilipinas, kain po. Good morning. Sige, magandang umaga sa inyo. Go, Gil. Sinigang number 1. Yan, harap. Pakita mo yung taba, pakita mo yung taba. Pakita mo yung taba. Yun! Yun! Saan magaling kasi yan? Tambotso yan, no? Sabi ko na eh. Sabi ko sa'yo. Oh, okay. Ayan po. Tanong po ni Eliza Chanle. Hi Madam Gilpas, kay Teacher Chi, anong masasabi mo kay Julian San Jose na nag-viral na kumanta sa Catholic Church? Ano ba issue ron? Na parang nag-concert siya sa Catholic Church. Anong issue ron?
So, teka muna. So, ibig sabihin, simbahan yon tapos doon siya nag-concert. Eh, kung pinayagan naman siya ng simbahan katolika, wala naman ako nakikitang mali ron. Diba? Pinayagan ba siya? Hindi ko pa nababasa yung issue na ilang. Hindi naman siya makakapag-concert doon kung hindi siya humingi ng permit eh. Kung humingi siyang permit, wala akong nakikitang problema ron. As long as pinayagan siya, kung hindi siya pinayagan, eh, doon talaga may problema. Eh, syempre, magmamarakulyo naman yung mga miyembro. Eh, kung yung mga pari nyo nga pumapayag, ano naman magagawa yung mga miyembro? Diba? Maliban na lang kung mali ako ng akala, baka hindi pala pinayagan, ganun. Tapos pumuslit lang pala sila kasama na lahat ng mga nanood sa kanya sa concert. Diba? Syempre, ibang usapan na yun pagka ganun. O, sige, next question. Tanong naman po ni Villas Glyza, Sir, importante ba maging mabuting tao kahit karamihan isang taas ang tingin sa sarili? Hindi ko alam kung ano connect nung pagiging mabuting tao sa mataas ang tingin sa sarili. Hindi ko alam kung anong connect nun. Pero importante maging mabuting tao kasi pag hindi ka naging mabuting tao, tanga naman, wala ka, magpapasko ka sa kulungan. Tama yan, boss. Ayaw, makinig kayo at Importante maging mabuting tao. Malaki pa kinabang ng pagiging mabuting tao. Tignan mo. Sa pagiging mabuting tao lang, di ba? Pwede kang maghanap buhay, tapos maganda tingin sa'yo yung kapwa-tao mo. Sa'yo sila bibili. Alam nila hindi ka mandurugas eh, di ba? Yun. And everything else in between. Mas malaki pa kinabang ng pagiging mabuting tao. Tangina, I should know. Yeah, sabi ko nga. mayos ka tao, ah. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako lumitaw sa social media na mukhang siraulong tao, na mabuting tao pala ako eh. Pero ngayon, nakikita ko na yung mas malaki pala pakinabang ng pagiging mabuting tao sa pagiging masamang tao. Mas mahirap, mas mahirap humarabas ng pera sa masama, mas madali pang ibibigay na lang ng kapwa-tao mo yung pera niya sa'yo kasi alam niyang maayos kang maghanap buhay. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Zilong, Silong. Ang tawag ito? Happiness is from within, not from others. Yung tanong niya naniniwala ka ba daw dun? Oo, naniniwala ako ron. Happiness is found from within, not from others. Naniniwala ako ron. Takra, kita mo naman, alam ko no? Silong user ako eh. Oo. Happiness is a choice. Kasi, alam mo, you can look at glass half empty or half full. Pipili ka na lang paano mo gustong tignan yung, diba, yung baso, kung kalahating puno ba o kalahati walang laman. Tingnan nyo, nakita nyo kanina, diba, inulan ako sa kalsada. Tinitingnan ko na lang siya as good opportunity. Kasi, tingnan mo, nakapag-vlog ako sa kalsada. O ngayon, napatunayan ko ngayon sa inyo na, diba, konting sipag, konting diskarte, may tigas ng katawan, diba, lakas ng resistensya, matatapos mo yung trabaho. Kumpara naman nasa bahay ka lang, ila-ilata, wala kang ginagawa, mukha kang toad doon, gano'n. Kiniita mo sa bahay na nakatanghod ka, diba? Yun ang sagot ko. So, happiness is found from within, not from others. Kasi, I will say, in general, happiness is a choice. Happiness is a choice. Yun ang sagot ko. Next question. Papaat nga ako yan. Meron ko ba ba? Hindi. May sigarilyo ka dito sa loob. Asan? Tingi. Wala na nga, naubos na eh. Ubus mo na. Grabe naman. Nambuburaot nga ako sa customer ko eh. Sige, next question. Tanong po ni Jeffrey, boss, anong masasabi niyo sa taong uutang-utang pag hindi pinautang siya pa ang galit? Mga linta. Ingat kayo sa mga ganyan. Yan yung mga taong pakiramdam nila, yung kamay nila nakapasok sa bulsa mo, dapat pag hinatak nila, may mabubunot sila. Tangin na mga linta yan. Tapos yan yung mga hashtag feeling blessed habang i-Starbucks. Tapos ibablock ka kapag sinisingil mo na. Yan yun. Yung mga ganyang bagsakan yan. Yan yun. Maniwala ka sa akin, yan yung mga bagsakan na langit at lupa, puta, ipapangako sa'yo, makahiram lang sa'yo. Tangina, pagkapalaw na ng singilan, puta, ikaw na pinakamasamang tao. Wala ka na sa buhay mo. Wala ka sa buhay mo, tapos bablock ka pa niyan. Tangina, tapos ikakalat ka pa na parang ikaw pa yung may atraso sa kanya. Ikaw pa may atraso. Tanginang niya, pinaghirapan mo, binahiram mo sa kanya, tapos sinisingil mo na, ikaw pa may atraso. Puta na double jeopardy. Ingat kayo sa mga ganyan. Mga ganyang klaseng tao, basura na lipunan yan eh. Ikaw na nagpautang, ikaw pa mahihiyaman yun. Ikaw na nga nagpautang, ikaw pa ang diba? Ikaw pa masama. Sige, next question. Gigash, okay, Ana. Okay. Next question. Tanong po ito ni Ichido. Boss, nagalo-lo ba ako habang nanonood sa'yo? Ano po masasabi mo?
Ang sabi ko, magalo-to. Ka lang. Ang ginagawa mo, nagalo-lo. Nako, ano sabi ko sa'yo, wala kang kita dyan. Ituloy mo lang paglululo mo, JT. Magalo-to. Magalo-lo. Tayo ng pangit naman mo kapag lalaki ka tapos pinagluluan mo ako, no? Siya din. Okay, next question. Ayan, tanong naman po ito. Sabi po ni Omi Bullis, bili ka naman ng magandang camera Ano, front cam ito eh, front cam. sa, Yung rear cam, maganda-ganda. sa TikTok po. Cellphone ni Gail yan eh. Cellphone ni Gail. Sir, pagkatapos yung dolphin namin. Shoutout yung dolphin. Shoutout ang dolphin. Okay, lagi. Okay. Yan, dolphin. Da-da-da-da-da. Paano dolphin? Bakit dadali? Paano dolphin? Ipakita natin na may pawis. Okay. Dito pala sa gilid. Okay, sige, go. Next question. Tanong po ni Benjamin Garvasio Hagong, Ah? ano pong masasabi nyo sa mga nagsasayang ng pagkain? Pinaghirapan niya ng farmers eh. Although sasabihin mo pa bayad sila ron. Pero isipin mo na lang, dugot pawis nila, diba? Kung masasaya ng pagkain, kasi wala namang sense yun eh. Kung hindi nyo nakakainin, edi lagay nyo sa rep, diba? Para kinabukasan. Pwede namang, diba? Parang kanin, pwede namang isang agulian eh, diba? Bigay nyo sa mga mahihirap, diba? Pero hindi ko makita yung sense na nagsasayang ng pagkain. Buti na nga lang, walang ganun dito eh. Doon ko nga napapagbasihan kung masarap pa talaga yung luto ko eh. Kapag kami natitira, hindi masyado masarap. Kapag wala natitira, alam ko na. Sige, next question. Sa bahay naman, yung sa doon kay tama lang. Oo, tiyan mo, galit-galit sila eh. Oh. Away-away. Walang pansinan eh. Kanya muna. Alam mong maligaya pag walang pansinan. Sige, next question. Justin! Natawag ka, Justin. Hanap nga ng vape ko. Pahanap daw ng vape. Sige, go. Nanonood po pala si Franklin Miano. Hello Franklin. Kamusta ka? Ang balita sa'yo. Bumisita pala rin sa Franklin kahapon. Nung isang araw pa. Thank you po. Baka na-upload yung video. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito ni Joaquin Bon Bautista. Tanong ko lang po, anong masasabi mo halos lahat ng trabaho dito sa Pinas Chinese ang humahawak? Ayaw niyong humawak ng trabaho eh. Diba? Ayaw niyong humawak ng trabaho eh. Pwede naman eh kung gusto niyo eh, diba? Alam mo, one way or the other, may hawak ng trabaho na yan. One way or the other, may hawak ng trabaho. Pipili ka lang kung ibang lahi mo ibibigay yung trabaho o ikaw ang babanat. One way or the other, may bibiran niyang trabaho na yan. Ganun kasimple yun. There's always job to be finished. Laging meron trabaho kailangan tapusin. Ngayon, nagkakatalo na lang kung sino gagawa. Kung hindi ikaw gagawa, may ibang tao gagawa niyan. Yun ang dahilan kung bakit ang mga ibang lahi nakakapamarali dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi, tamad tayo sa sariling bansa natin eh. Samantalang pag nasa ibang bansa tayo, sipag-sipag natin. Sasabihin mo naman, kasi maliit ka ang sweldo rito eh. Yun na nga ang punto eh, maliit na nga sweldo rito, ang tamad mo pa. Tangin na, diba? Sa kalulugar. Sige, next question. Tanong naman po ni Hustler Items, hanggang anong oras ka po ba open? Bibili sana ako, taga Taytay Floodway lang ako. Hanggang alas 3 na umaga. Hanggang alas 3 tayo na umaga rito. Bigyan mo naman ako medyo sensible ng question, Gil. Wala pa masyado sensible sir. Sige, bigyan nyo ngayon ako ng sensible na question. Yung medyo kahit pa paano makapanindig balahibo naman. Yan, gusto ko makinig. Yun nga rin gusto ko eh. Ha? Kailan ka po huling naglolo? Sige, go. Madaling araw. Hindi, baka may mga tanong kayo. Sige, banatan nyo na. Kailan ka daw ulit naglulo? Kanina! So ba makita? Boss, baka gusto mong hawakan eh. Sige, go. Questions, go. Sabi po ni nanununtok ng TBS. Nanuntok ng TBS. Takot ka raw ba? Sabi ni Koy Koy. Alam mo, hindi magsasalita tungkol sa akin si Koy Koy kasi takot lang nun. Ako nga yung humamon eh. Nalilito yata kayo, ako yung naghamon. Tapos hindi siya pumalag. Bakit hindi pumalag? Ang hirap kasi hanapan ng ebidensya, yung mga bagay na pinagsasabi mo, na ang mga ebidensya kumukontra sa sinabi mo. Ang hirap pumalap ng ebidensya tungkol doon. Kamusta ka na? Bugoy na kay Tay? Wala eh. Diba? Ganun lang, alam mo, simple lang naman ang buhay eh, diba? Pag may sinabi ka, dapat kaya mo panindigan. Ayun. Ako pa itatanongin nyo tungkol sa sinabi ni Bugoy. Wala naman, alam nyo naman sa sarili nyo, inimbento nyo lang yung mga ganyang kwento. Inimbento nyo lang na nagsalita si Bugoy tungkol sa akin kasi ni pangalan ko hindi kayang banggitin nun.
Sipin mo, no? Tangin ang katapat lang pala ni Bugoy, tindero lang pala ng sinigang sa kanto. Tindero lang ng sinigang sa kanto. Okay, go, next question. Tanong po ito ni... Okay, go. Yung auto po niya may aircon. Wala aircon yung auto niya. Sige, go. Na-stress ako sa inyo, pengen Yossi. Paburat mo na ako. Wala rin po kami. Wala rin kayo, Yossi? Ayun lang. Sana kami sa iyo Wala, kakaubos na rin Yossi ko. Bibigyan ko sana kayo, naubos na eh. Okay, go, next question. Tanong po ni Justin Carlo V. Reyes, bakit po sinigang ang napili mong negosyo? Kasi pumili ako ng isang industriya na hindi ko talaga alam kung ano ginagawa ko. So, hindi ko talaga alam kung ano ginagawa ko tungkol sa pagluluto. Pero, might as well, hindi ko rin lang naman alam kung ano ginagawa ko sa pagluluto. Eh, di pumili na lang ako ng putahe na gustong-gusto ko talaga. Eh, paborito ko kasi sinigang eh. I can eat this throughout my entire life hanggang mamatay ako. Hindi ako magsasawa sa sinigang. Ngayon, hindi ko rin lang naman alam kung ano ginagawa ko sa pagluluto. Eh, di pumili na lang ako ng paborito kong putahe. Tapos yun yung ngayon binibenta ko sa mga tao. Yun. Sarap, no? Yun. Yeah, go, next question. Dalawa sa akin. Hindi ka pala kasama si Ako na. Sige. Papakit nga muna ako sandali. Mag-asikasi daw muna, sige. Ito, may nag-send ng 35 stars. Teka, babasahin ko muna ito. Pa-shoutout lang, idol. Magandang gabi, Pilipinas. Araw-araw ako nai-inspira sa pagsusumigap sa hamon ng buhay. At si Idol Chichester, isa sa naging daan para mabago mindset ko, kaya mas lalong ginagaling ako sa hamon ng buhay. Di dahil sa kompetensya, pero para sa isipan, maging challenge din sa sarili yung ganitong proyekto. Yun nga mismo ang dahilan kung bakit nilabas ko itong Project 1M eh, diba? Kung hindi nyo nakikita, yun ang dahilan kung bakit nilabas ko itong Project 1M. Kasi ang daming taong, hindi nyo nakikita, ang daming taong gusto maging milyonaryo, ang daming taong gusto yumaman. Ang problema, yung mga napapakinggan nyo sa social media, kung hindi sobra-sobra lang sa turo-turo, tas wala namang actual, puta, direct out, right out, scamming talaga. Ang dami, mga payayamanin kita, bigay mo sa akin pera mo, tangin ang dami niyan sa social media. Hindi, teka muna, magpapasok muna ako ng tao galing sa TikTok habang pakita ko lang sandali sa inyo para makita nyo si Gail kung ano ginagawa. Ayun. So, ayan. So, ganito kami. Tayo muna, kabilaan pala to. TikTok at saka Facebook, ha. Mag-usap muna kayo, TikTok at saka Facebook. Nakikita nyo isa't isa. Ayan. Ayan. Uy, putang ina mo. Sorry, Gail. Sir, wala pa nga na, sir. Ha? Wala pang tempered. Hindi, iningatan ko naman eh. So, tumama muna sa pako bago sa sahig. Ayan, okay. Nagkikwentahan pa sila mga kapuso. Ayan na po, nagkikwentahan. Tutok to dito, okay. Ayan, TikTok at saka Facebook. Kumasama naman na kayo. Sabi mo, tutok dito. Tapos bigla wag sa akin. Teka lang, kukuha muna kami yung panukli ha. Dali na, mabilisan to. Kuha muna kami yung panukli. Tama na, mabilisan to. Magkano kailangan mo, Gil? Wait lang po, sir. Okay. Dali lang ha. Tingin po ako, 50 pesos. Ano to? Ba't may restriction na naman ako? Bakit na naman? Nakita niyo si sir. Wala naman ako Yossi nilabas eh. Katabi mo. Okay. Sige. Tingin po ako ng Magkano kailangan mo? 50. 50. Yes po. Teka lang ha, mabilisan to, 50 pesos. 50 pesos. Tapos tingin ako 55 para dito sa 200. 55. Para sa 200. Okay. 50. Piece natin. 55. Okay, sige. Pasok muna tayo ng mga tao galing TikTok. Dahil lang ha. Humphrey Lofranco. Yan, Humphrey Lofranco. Nasend na ng invitation. Yan natin kung papasok. Humphrey. Wala, hindi pumasok si Humphrey. Okay, sige, next tayo. Pasok muna tayo ng iba pa. Team member. Si Coach AL. Good morning, Coach AL.
Okay. Sige. Taga saan ka, brother? Taga Leyte. Okay, sige. Ano tanong mo, brother? Takina, purpose ng existence. Alam mo, the great question eh. Isa sa mga greatest question of humanity yan, brother eh. Kung kaya ko sagutin yan, takina, wala nang gera. Wala nang gutom, wala nang digmaan, wala nang kahit na anong sigalot. Maglahat tayo, mag-focus na lang tayo doon sa kung ano man yung kung ano man yung official na purpose ng buhay na idedeklara ng mga ng sangkatauhan. Pero kung tatanungin mo sa akin, para sa akin, ano ba purpose ng buhay? I think, and I may be wrong, palagay ko, ang purpose ng buhay, para mabigyan tayo ng saglit na panahon. Yun, maraming salamat, brother. Thank you very much. Yan, maraming salamat. Para mabigyan tayo ng sandaling, awang mo na to. Meron ako rito. Para mabigyan tayo ng sandaling panahon para gawin lahat ng gusto natin dito sa buhay na to. Kasi may kadugtong itong buhay na to. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga scientifico kung saan galing buhay. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam. Nakikita lang natin flourishing ang buhay dito sa mundo. Nakikita natin na kahit sa kalaliman ng dagat, meron pa rin buhay. Nakikita natin kahit extreme weather condition, meron pa rin tayong mga nakikitang buhay every now and then. Pero in general, I think there's a provider of life and we need to find the will of that provider in life so we can extend our limited time in this world, I believe. Yun ang palagay ko, and I may be wrong, maaaring mali ako, pero I think there's a continuation in all of this. Kasi ang lumbay naman nung kung pagkatapos nung 60, 70 years mo, 80 years mo, 100 years mo, yun na yun, the end na. Alam mo yung ang lawak ng mundo, itong mundo nga lang, tayong mga Pilipino, halos di pa tayo makalibot sa buong mundo di ba? Isipin mo yung lawak ng mundo, isipin mo naman yung lawak ng universo na hindi man lang natin malibot. Na hindi rin naman natin alam kung ano purpose, bakit napakalawak ng universo. Di ba? Magkano? 390 ang sukli. Okay. 390 pa. Okay. In general, hindi natin alam kung bakit napakalawak ng universo Tapos hindi rin natin alam kung may mga aliens ba dyan. Hindi rin natin alam kung ano nasa pinakadulo ng universo. So I think there's a continuation in all of this. Ingat kayo, dahan-dahan! Ingat kayo, good night! I think there's a continuation in all of this. Kasi, magana? 40 pesos. Okay. Kasi masyadong maraming bagay na nag-e-exist dito sa mundo, 10 pesos. Tapos, masyadong maraming bagay na nag-e-exist dito sa mundo na hindi natin maarok. Ang dami ring bagay na nag-e-exist sa universo na hindi rin natin maarok hanggang ngayon. Ang nakikita ng Hubble Space Telescope, somewhere around 13.5 billion light years away pa lang. Pero merong sinasabi, yung mga scientifico, after looking into James Webb Space Telescope, na merong possibility na baka 26 billion light years away ang nakikita na ng mata ng tao gamit yung mga bagong teleskopyo. Okay, thank you. Ingat kayo, dahan-dahan. Ngayon, hindi natin alam kung ano nandun sa 18 billion light years mula rito sa mundo. Yung kabuuan nun, hindi natin alam kung ano nasa paligid nun I think, and I may be wrong, there will be some time for exploration of the things that will be known to humanity once we cross the afterlife. Yun palagay ko yung purpose ng buhay. Kasi, magkano yun? Okay na? Kasi, ang sabi ni Solomon, kung babasahin mo yung Ecclesiastes, maiintindihan mo na halos lahat ng bagay walang kwenta Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. 1-2 ng Ecclesiastes. Tapos isa-isahin mo lahat ngayon ng mga dali. Picture tayo. Okay. Yun. Isa-isahin mo lahat ng sinabi ni Solomon dun sa Ecclesiastes, you will understand na masyadong maraming bagay na umiiral na walang kabuluhan. Pati buhay ng mga tao, yung mga ginagawa ng mga tao, walang kabuluhan. Yung araw, sisikat sa isang dako, lulubog sa kabilang dako. Yung hangin, pupunta sa isang dako, mawawala, babalik sa kabilang dako. Yung mga tumutubong halaman, lumilitaw, tapos mamamatay. Ang mga tao rin, nabubuhay, namamatay. Diba? Alam mo yun, in general, yung existence natin na finite dito sa mundo, I think there's a continuation of that. And I think
Ayoko sabihin I believe eh. Pero pwede na rin siguro, I believe, and I may be wrong, kasi kailangan ko talaga lagyan ng disclaimer na baka kasi mali ako eh. Ayoko makapagtawid ng maling ano eh. Ayoko makapagtawid ng maling diwa sa kapwa-tao ko. Pero yung konsepto na palagay ko, maaaring mali ako, palagay ko may continuation tong buhay na to. And yung 60 years na nandito tayo, yun ang magde-define kung ano man yung magiging kadugtong nun sa kabilang buhay. Yun palagay ko, maaaring mali ako. Pero 12:13, 14 ng Ecclesiastes, narito, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun yung dahilan kung bakit tayo ginawa, para sumunod sa kalooban ng Diyos. And I think, I may be wrong, there is probably some reward to those people who love and cherish the things that are commanded by our God. Yun palagay ko. Maaring mali ako. Kasi maaring wala naman palang Diyos pag tawid mo sa kabila. Pero mas pinipili ko kasing maniwalang meron kasi mas safe yun. Lagi akong nandun eh. Dun sa level of practicality na mas importante sa akin, it's better to be safe than sorry, kaya nga ng kawikang Ingles. Nandun ako sa level of practicality na pagka walang Diyos, walang kwenta lahat ng bagay, okay lang kahit ano gawin mo. Huwag ka lang papahuli sa pulis. Siyempre, makukulong ka. Pero kung merong Diyos, yun lang yung bagay na palagay ko pinaka-importante. Tapos all else comes secondary. Yun palagay ko. Yun ang sagot ko ron, brother. May follow-up question ka? Pa-picture? Okay, sige. Teka, sombrero ko para medyo maganda-ganda. Ayan. Salamat, brother. Okay, Gabe. Maraming salamat. Ingat ka. Good night. Okay. Ikaw na ngayon. Sige. Nabalik ko na kay Gail yung kapangyarihan. Okay, go. Ayan, tanong po ni MC Raven Ablog Lagunilla. Anong masasabi mo na dapat lahat ng tatakbo bilang government official ay pasado sa civil service? Ako nga may gusto nun eh. Ako yung kulit ng kulit sa social media tungkol dyan sa civil service na yan. Kasi imagine mo, di ba? Technically, pag siservisyo sa kapwa-tao yan, unang-una, hindi ka dapat naiinis kapag nagsiservisyo ka sa kapwa-tao. Imagine mo, si Diwata ako mga kandidato. Yun nga yung sinabi ko eh, kaya nga kulit ng kulit ako ron. Nakita nyo naman, umabot ng 2 million views. Live lang yun ha, live. Ang live kadalasan, di naman umaabot ng million ng views eh. Madalas dyan, 100,000, marami na yun eh. Pero yung sa akin, umabot ng million yung views eh. Kasi ako nga yung nagpipilit na kailangan talagang lagyan ng civil service yung pagkampanya, yung politika in general, bago ka pumasok. Palagay ko nga, bago ka makapag-file ng COC, kailangan pumasa ka na muna sa civil service. Kasi isipin mo, halimbawa, katulad ni Diwata, puta, kung nag-file ng COC, kakampanya, kung dun pa nga lang sa gagarampot ng mga taong bumibisita sa kanya sa Parisan, asartalo na siya eh. Diba? Lalo pa kapag sobrang dami na ngayon tao pumupunta sa kanya kasi nagre-request ng kung ano man at nanghihingi ng tulong at alam mo yun, kasi nga kumakandidato nga siya. Sobrang daming magpapapicture sa kanya kung yung gagarampot nga lang na customer niya na yun ha, nagbibigay sa kanya ng pera yun ha. Customer niya na yun, nagbibigay sa kanya ng pera. Kung yung gagarampot na yun, nagbibigay pa ng pera sa kanya, nabubuisit siya All the more siya mabubuisit kapag wala nang binibigay na pera, nang hihingi pa ng pera. All the more na mabubuisit siya. Kaya palagay ko dapat i-civil service muna lahat na magpa-file ng COC. Yun ang masasabi ko ron. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Tano de Villa. Adol, sa palagay mo ba, normal lang mag-daydream ng mga bagay-bagay na wala sa realidad? Tapos after mo mag-daydream, back to reality ka na ulit, parang wala ka na sa daydream. Salamat po sa pagsagot. Alam mo, ito I will go to the extreme. Normal makipag-usap sa sarili. Sa inyo, daydreaming lang Ako, nakikipag-usap ako sa sarili ko. At normal sa akin yun. Normal sa akin na nakikipag-uusap ako sa sarili ko. Ang tawag doon, pagmumuni-muni. Yun ang tawag doon, pagmumuni-muni. Alam mo, you may find this interesting Si Manuel Quezon, si Uncle kasi, ang tatay ni Uncle, stenographer ni Manuel Quezon. Ngayon, syempre, may mga kwento si Uncle tungkol sa tatay niya. Syempre, di ko naman na malalaman kung totoo ba yun o hindi. Hindi ko na malalaman kung totoo ba yun o hindi. Pero ang kwento ni... brother, yung stand! Brother, stand! Okay. Ang kwento ni Uncle, si Manuel Quezon daw, regular na kapag gumagawa ng speeches niya, ginagawa yan habang kumakain siya ng mag-isa,
na ang katabi lang niya yung stenographer niya, hindi yung pamilya niya, o nasa CR siya. Yun ang normal sa kanya. Nakikipag-uusap siya sa sarili niya, tapos dun ngayon nabubuo yun. Ang kasama niya lagi, stenographer niya. Yun. Normal yun sa mga, normal yun sa mga, ayoko naman sabing matataas na tao, pero I will say, normal yun sa mga taong may gustong marating sa buhay, na nakikipag-usap sa sarili, normal na nagde-daydream ka, normal yun na, alam mo yun, you are in, kung tawagin nila, you are inside your head. Nasa loob ka ng ulo mo. Subconscious yun eh. And sometimes, conscious mind din at the same time. Kasi ako, iniisip ko yung mga panahong kausap ko sa sarili ko nang ako lang mag-isa eh. Diba? Hindi naman yun vocal eh. Kung baga sa loob lang ng ulo mo yun, kausap mo yung sarili mo eh. Diba? Eh yun nga lang konseptong may kaaway ka, you're playing different scenarios inside your head kung paano mo babaragin yung mukha ng kaaway mo eh. Diba? Yun, daydreaming din naman yun eh. Diba? So, yun ang sagot ko ron. Overall, sa akin, normal yun. Normal yun. Lalo na sa mga taong may pangarap, madalas ka talaga nasa loob ng ulo mo kapag ka may pangarap ka. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Maefle Rafa. Yeah. Idol brother, tanong ko lang po, papayag ka po ba na magkaroon tayo ng bitay dito sa Pilipinas para sa mga serious crime like rape, tapos nagpumatay pa at iba pa? Maraming salamat po. God bless po. Sa akin, ang palagay kong supposed to be grounds. Brother, thank you. Sumasangayon kasi ako talaga sa bitay eh. Sabihin mo na masamang tao ako pero sumasangayon ako sa bitay. May mga tao talagang hindi talaga dapat nandito sa mundo kasi nanggugulo lang sila. Yung alam mo yung mas payapa pa yung mundo kung wala sila rito. Ganon yung konsepto. Yan sabihin mo, paano ikaw magbabagong buhay? Tangina may mga tao straight out hindi na talaga magbabagong buhay. Sabihin mo, paano mo naman nalaman yun, Chester? Eh kasi meron ng ganun in history. 'Di ba? I-check nyo kaya, may mga taong talagang hindi talaga nagbabagong buhay, tapos wala sila ni kapirasong wala sila kahit kapirasong isinashow, ipinapakitang remorse. Yun. Merong mga ganong klase ng mga tao na nandito na lang sila para manggulo na lang. Merong mga ganon, nakita nyo naman sa Amerika, di ba? Andiyan si Charles Manson at yung iba pa. Ang dami nila eh. Good morning. Sige. Yun. Ako, pumapabor ako doon sa bitay. Pero, ang isa sa mga pinapaboran ko tungkol sa bitay, yung konsepto ng treason. Pagtataksil sa Pilipinas. Bakit? Tangina. Hindi ka na makakapagsampa ng ganong klase ng batas pag wala ka ng Pilipinas parang pagsampahan pa ng ganong klase ng batas. Treason palagay ko. Tapos sa akin, firing squad, pakita sa Pilipinas yun. As in, naka-broadcast pa mismo. Sabihin mo, napaka-brutal naman nun. Para putang ina, capital punishment, walang gumawa nun dito sa Pilipinas. Kasi isipin mo nga yung konsepto. Sige, liga yun dito. Isipin mo yung konsepto Isipin niyo yung konsepto na kung sa Saudi nga, pumatay ka lang ng tao, papatayin ka rin pabalik eh. Lalo naman pag pinagkalulo mo yung bansa mo. Politiko ka, binibenta mo yung parte ng lupa natin sa ibang bansa. Tangina, sobra ka naman. Politiko ka, binibenta mo yung mga transaksyon sa ibang mga bansa. Hindi bali sana kung transaksyon lang eh. Tangina, minsan pati lupa natin binibenta yun eh. Parte-parte, isla-isla kung ibenta. Isipin mo, paglipas na ilang panahon, yung mga mayayamang bansang gustong bumili ng parte-parte, patsi-patsi ng Pilipinas, bukas makalawa, tignan mo, gagarampot na lang yung mga isla natin na sariling atin. Ibinenta na tayo ng mga kalahi natin sa ibang mga bansa. Ako, palagay ko, treason. Yun, palagay ko, treason. Tapos, firing squad yan. Para yung mga politiko, tangina, madala kayo sa kagaguhan at kaululan ninyo. Wala na tayong bansa kapag ibinebenta nyo yung bansa natin sa mga banyaga. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Benjamin Gervasio. Wait lang, nawala yung tanong niya. Paano na lang ito? Benjamin Gervasio Hagong. Idol, may nakapagsabi sa akin na the key to happiness is contentment. Mawawala na ba yung drive sa paghahangad ng mas mabuting buhay? Hindi ba katamaran yon? Pero di ba yun naman ang goal ng lahat at ay maging masaya? Ganito, wag lang kayong malilito. When you say contentment, dapat kontento ka sa mga bagay na meron ka, pero kontento ka rin pati sa direction mo at pangarap mo. Na hindi ka nalilito at hindi ka naiinggit kahit kanino kasi kontento ka. You are at your own pace, you are inside your head, minding your own business, and seeking whatever it is that you seek in life.
Yan ang palagay kong contentment. Kasi tingnan mo, isipin mo, hindi nagme-make sense yung konsepto ng iba eh. Makontento lang tayo sa kung ano meron tayo. So, ibig mo sabihin, kung ano yung meron tayo, halimbawa, meron tayo 100 piso, bumili ka ng pagkain ngayon, makontento na lang tayo sa kung ano meron. So, pag kinain mo ngayon, yung pagkain na binili mo, gamit yung 100 piso, makontento ka na lang ngayon na 50 pesos na lang ngayon yung pera mo. Tapos pag naubos, makokontento ka, wala kang pera. Putang ina, hindi ganun. Hindi ganun. Dapat matuto ka makontento sa lahat ng bagay na meron ka ngayon, pero matuto ka rin makontento sa direction mo, at sa pangarap mo, at sa kung ano man yung inaabot mo sa buhay. Yun ang totoong contentment para sa akin. Na alam mo eksakto yung direction mo, kontento ka sa direction mo, hindi ka nalilito, hindi ka naliligaw, at hindi ka rin naiinggit sa mga iba na mas may malalaking resulta kaysa sa'yo. Yun ang palagay kong ibig sabihin ng contentment para sa akin. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Joshua Bumangla. Dali, hold mo muna. Nakuha nyo ba yun, Pilipinas? Nakuha nyo yun? Yung ibig kong sabihin ng pagkakontento, type yes nga, gusto ko maintindihan, gusto ko malaman kung naiintindihan ninyo yung ibig sabihin sa akin ng pagkakontento, na hindi ibig sabihin mahirap ka ngayon, mahirap ka na habang buhay, ganito lang tayo, makontento na tayo rito. Na hindi ka nakapag-aral ngayon, hindi ka na makakapag-aral habang buhay, at ganito na lang tayo, kontento na tayo sa lahat ng mga bagay na alam natin, hindi na rin natin dinadagdagan yung pera o yung kaalaman o kahit na anong meron tayo. Stagnant. Hindi ang ibig sabihin ng contentment, stagnant. Hindi. Supposed to be, dapat pati sa direction mo, sa inaabot mo, sa pangarap mo, kontento ka. Bakit? Kasi pag hindi ka kumikilos in general, tangina, yan ang pinakamabilis na paraan para mapasok ka sa depression o magkaroon ka ng anxiety. Pag hindi ka kumikilos, ang buhay parang bisikleta. Para manatili kang balanse, dapat lagi kang umaabante. Time! Gusto niyo ang Pilipinas? Ayan o, ayan. Just making sure na nakukuha niyo ang Pilipinas. Just making sure. Naninigurado lang ako na nakukuha niyo kasi masyadong malaking punto yon. Ginto yung binigay ko sa inyo na yun. Ginto yun. Na nakuha ko lang din yun sa mga matatandang tao. Kasi yung mga ibang mga matatandang tao, tangina, tumanda na walang katandaan eh. Makontento lang tayo sa ganito, mahirap tayo habang buhay. Hindi ganun. Hindi ganun ang pagkakontento. Ang pagkakontento, direksyon. May direksyon ka, kontento ka pati sa direksyon mo, kontento ka pati sa progress mo, kontento ka pati sa kung saan ka man papunta sa buhay at sa lahat ng inaabot mo sa buhay. Parang ako right now, I'm shooting for the afterlife at kontento ko ron. Kaya nakikita nyo, di ba? Hindi ako interesado sa parang flashy na lalabas ng gantong pera, lalabas ng ganyan sports car, lalabas ng Rolex, at lahat ng mga kayabangan at kayarayaan itong buhay na to. Hindi ako interesado sa ganyang kapritsyo eh. Kasi kontento ako sa sarili ko. Kontento ako sa direksyon kung saan ako papunta. Nakuha nyo yung Pilipinas, just making sure na naiintindihan ninyo yung ibig ko sabihin, and just making sure na nakukuha nyo yung punto ko. Bahala ka na kung i-apply mo sa buhay mo yan, pero sobrang effective nun sa akin, personal. Bahala ka na kung i-apply mo sa buhay yan. Sige, next question. Tanong po ni Joshua Bumanglag, Idol, tanong ko lang, bakit kaya nayayabangan ng ang iba kong mga kaibigan kapag nagpo-post or nagsa-story ako ng achievement ko sa buhay? Sa tingin mo ba, Idol, mayabang yung ginagawa ko? Ang kayabangan, pagsasalita o paglalabas ng mga bagay na inaangkin mong sayo o ikaw na hindi naman totoo para pataasin ang social value mo. Yun ang kayabangan. Pero ingatan nyo sarili nyo sa kaarugantehan. Kasi may mga tao, proud na proud sa lahat ng mga achievements nila. Sa sobrang proud nila, nagpapakalunod at nagpapakasira na sila. Nakita nyo naman sa social media, di ba, yung mga naglalabas ng bundle-bundle na pera. Yung iba doon, legit, talagang kanila talaga yun. Pero hindi kayabangan, yung kaarugantehan na yun. Kaarugantehan na yun, nagpapakalunod at nagpapakasira na sila sa mga bagay na totoo. Yung mga palabas-labas nila ng sports car, ganun, tangina, iba nga dyan, puta. Alam mo yung, nung nagsimula, may mga kilala kasi ako, personal, ang hirap nila magsalita eh. Kasi kahit pa paano, mako-consider ko rin namang hindi man mga kaibigan, mga acquaintances ko itong mga tao na to, and I still consider them as an asset of the society rather than a liability. Pero nakikita ko kasi may mga ibang mga tao in the past na naglalabas sila ng mga bagay na totoo. Meron talaga silang totoong pera. Meron talaga silang totoong sports car. Pero paglipas ng ilang panahon, hindi na sila nakukontento sa lahat ng mga bagay na meron sila. Pati yung mga sports car ng iba, sinasakyan na nila. Tapos ilalabas nila sa social media, kunyari kanila. Tapos ang pinakamalupit na parte doon, tangina, nagyayabang na sila. Hindi na sa kanila yun. Ito pa. So, nung umpisa arrogante lang, di ba? So, nung umpisa arrogante lang. Tapos nag-cross na sila papunta sa kayabangan, hindi na totoo. Tangina, nagda-drive na ng mga absurd na klase ng mga sasakyan na hiniram lang nila. Hindi talaga sa kanila. Yung iba, nirentahan lang. Tapos ang kasunod na nun, mata pobre na.
Para bang mataas ako, mababa ka. Ganun ang dating eh. Tangina, meron niya ako isang nakita na ano eh, yung binabanata niya yung mga hulugan na motor. Samantalang yung sports car niya, hulugan din. Wala naman diferensya kung hulugan yung motor eh. Diba? Pero sa'yo may diferensya yung hulugang motor kasi naka-sports car ka na inaangkin mong kiniklaim mo na binayaran mo ng cash, pero deep down, alam mo yung tayong mga magkakalibel ng mga influencer, alam natin baho ng isa't isa. Alam natin ang baho ng isa't isa. Tangina, hulugan yung sports car mo, tas nahihirapan ka ng bayaran dahil tagtad ka na ng utang eh. Diba? Tas nilalait mo ngayon yung mga hulugang motor. At least yung mga naguhulugang motor, yung iba dyan, hindi nahihirapan sa pagbabayad. Ikaw, nahihirapan ka na sa pagbabayad ng sports car mo eh. Diba? Bakit? Kayabangan mo kasi. Diba? Naging tumawid ka na sa pagkamata pobre. Tumawid ka na sa pagkamata pobre. Yun nasagot ko lang. Dito kayo, pwesto lang kayo rin. Uy! Sige. O, libre rin ang shoutout dito. Shoutout, sir. Okay, shoutout. Sir Chester. Wala, followers kami. Pero hindi makikita, pre. Okay. Oh, next question. Tanong po ito ni Joffel Bautista. Hello, Idol. Ano ang Please, follow nyo na si Bossing. Yan. Legit na vlogger to rito sa... Solid kami na followers dyan, ha? Solid kami dyan. Mabang parang. Okay. Follow nyo na, may pares tayo rito. sir. Followers kami yan. Ayos. Okay. Sir Chester. Okay, picture. Baliktad rin. Yan. Lapit ko lang konti para mas kilala tayo dyan. Okay na, okay. Smile, Gail. Tagal, pre, ah. Nangangit na yung ligo, ah. Yun. Okay. Harap. Kanya-kanya cellphone para lahat tayo. May remembers tayo. Yeah, okay. Tagal dyan lang kami, sir. Sa mabang parang grade. Okay. Solid na followers ko. Ay, salamat, Follow ko lang brother. ako sa'yo, boss, oh. Hindi sa akin yan, fake account yan eh. Iba yun sa'yo. Hindi. Fake account yan, bro. Kaya tayo, pre. Yung kanin. Ang dami, bro. Oo, Ang dami gumawa ng... Pero okay lang naman sa akin yun kasi technically pinapasikat nila ako. Diba? Kung kumita man sila, wag lang manloloko. Pero kung kumita man sila galing sa monetization, ayos lang. Huwag na manghihingi ng Gcash. Wag lang mangingin Gcash. Sobra naman yung copyright na yun. Malaki na yun. Dapat yan yung inano na. Sige, go. Next question. Tanong po ni Joffel Bautista. Hello, Idol. Ano po ang pinagkaiba ng bautismo at binyag? At ano po ang masasabi mo sa Biblia tungkol dito? Yung bautismo at saka binyag, iisa yun. Yun din yun eh. Mas mababaw lang na terminolohiya yung binyag. Yung bautismo, yun din yun. Yun din yun. Parehas lang yun. Ngayon, ano masasabi ko tungkol doon? Una, ang bautismo sa Biblia, walang binautismohan na bata kahit kailan sa Biblia. Wala kang mababasang binautismohan na bata sa Biblia, sila Kristo at saka yung mga apostol. Wala kang mababasang ganun. Pangalawa, ang bautismo sa Biblia, walang bayad. Hindi yan pinababayaran. Bakit? Kasi tinanggap mong walang bayad, ibigay mong walang bayad. Yan ang nakasulat sa Biblia eh. Hindi pinababayaran yan. So, hindi naniningil si Juan Bautista sa pagbibinyag niya. Pangatlo, ang isa sa mga requirement sa pagbibinyag o pagbabautismo, sumasampalataya. Yung taong babinyagan, babautismohan. So, ano ngayon na ibig sabihin? Alam mong hindi talaga mabibinyagan ang bata, hindi pwedeng binyagan dahil wala ngang kapasidad ang bata na sumampalataya. So, yun ang masasabi ko ron. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Anton Barba. Boss Chi, good evening po. Ask ko lang po, ang Sabah Island ay parte ng Pilipinas nung unang panahon. Bakit ba napunta sa Malaysia? Ang totoo, hindi rin malinaw eh. Nag-research ako tungkol dyan, hindi rin malinaw. Siyempre, merong official statement, di ba? Na parte daw yun ng Malaysia, bla bla, inangkin ng Malaysia. Pero meron naman akong naririnig ng mga conspiracy theory na ibinenta daw ikaya ng isang administrasyon. Siyempre, hindi ko na sasabihin. Pero sabi, binenta daw ikaya ng isang administrasyon in the past. Pero hindi naman nakakapagtaka eh. Kaya nga nasabi ko nga sa inyo, pachi-pachi ng Pilipinas, binibenta sa ibang lahi. Katulad dyan sa Zambales. Yung lupa dyan, binibenta dyan sa West Philippine Sea para itambak dun sa inaangking isla ng China eh. Isipin ninyo, 'di ba? Napakalapit niyang napakalapit niyang Pag-asa Island yata yun, kung di nagkakamali. Yung ginawa nila parang airstrip doon, sobrang lapit niyan sa Pilipinas, as in less than 200 nautical miles yan. So talagang sa Pilipinas talaga yan. Ngayon, tinambakan ng lupa, tapos nakakapagtaka, ang mainstream media, tikom ang bibig.
Tikom, hindi nagsasalita mainstream media tungkol doon sa tinatambak na lupa na galing dito rin sa Pilipinas. Sa atin din galing, ginigisa tayo sa sarili nating mantika eh. Ano ba palagay nyo? Galing yan ng mainland China, napakalayo nun para magtambak pa sila ng lupa dyan. Mas malapit tayo rito sa Pilipinas. Isang bundok yung kinalbo nila doon. Oo, yung mga bundok-bundok nga kinakalbo para itambak dyan eh. Sa inaangking isla ng China eh. Tama mo? Binibenta kasi ng mga putang inang politiko eh. Bala kayo. Tungkol dyan sa Sabah, Malaysia, ayan, tignan mo, maraming parte ng Pilipinas magiging katulad niya Sabah, Malaysia na yan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Wala Akong Putok. Wala akong putok. Sabi niya, hello Lods, idol na idol kita. Question ko lang Lods, nabuntis ko po yung stepdaughter ko at napag-usapan naman namin ng asawa ko na okay lang yun at paninindigan na lang namin bilang anak namin. Pero lagi po kaming pinagchichismisan ng mga kapitbahay. Ano pong dapat kong Lumipat na lang kayo na ibang lugar. Kasi alam mo, diretso hindi mo naman makukompronta mga kapitbahay, lalo lalala yung issue pag kinumpronta may mga kapitbahay. So ako ito suggestion ko, I highly suggest lumipat na lang kayo na ibang bahay. Okay naman payapa naman wala naman na kayo magagawa 'di ba? Yung mga lahat ng problema, let's just put it this way, lahat ng problema may solusyon. Ngayon, yung sa inyo, hindi naman problema Ang tawag dyan sitwasyon, tatanggapin nyo na lang. Ang magagawa nyo na lang sa mga ganyang sitwasyon, tatanggapin nyo, tapos pagagaanin nyo na lang yung sitwasyon nyo. Para gumaan, lumipat kayo sa isang lugar na walang nakakakilala sa inyo. Yun ang pinaka the best. Kasi wala ka naman magagawa Talagang pag-uusapan talaga kayo kung sa pag-uusapan kayo. Wala kayong magagawa nilabas nyo na yan di ba? Hindi ko na maalam paano lumabas sa mga kapitbahay yan. Baka isa sa loob ng bahay ninyo, nag-leak niyan information na yan. Pero yan yung mga family secrets kung tawagin nila Kasi nga, family strokes nga yan Tawa ka naman. Family secrets kasi yan di ba? Lahat naman ng pamilya mayroong ganyan family secrets supposed to be. Para katulad nila Carlos Yulo, yung dispute nila nung nanay niya, dapat family secret na lang yun Pero inilabas pa nila sa social media, ngayon pinagpipiestahan sila ng taong bayan. O ngayon, hirap tuloy si Carlos Yulo na kumuha ng sponsorship. Kinaka-cancel siya, 'di ba? Parang ang balita ko kinuha siyang endorser ng East West Bank. Tapos nag-withdrawan yung mga milyonaryo galing sa East West Bank kasi ayaw nga siyang endorser. Yun. So ako sa akin I strongly suggest lumipat na lang kayo para sa kapayapaan ng isip nyo rin yun. Nabuntis mo yung anak mo, 'di ba? Stepdaughter mo. Para sa kapayapaan ng isip na lang ninyo, lumipat na lang kayo na ibang lugar. Kahit pa sarili nyo yung bahay, pwede nyo ibenta yan. Lipat kayo na ibang lugar. Mas madali yun kaysa, tangina, mayat maya, may nagagaganon tungkol sa inyo. Kung kaya nyo tiisin nyo, tiisin nyo. Bala kayo kung gusto nyo tiisin yun. Pero mas madaling lumipat na lang na ibang lugar. Yun ang suggestion ko sa inyo. Sige, next question. Ng Pilipinas, kung lilipat ka na yung ibang lugar, ibang bansa na. Okay. Tanong naman po ito ni DG Joseph. Kuya Chi, para sa iyo, paano mo malalaman ng malinis ang puso ng isang tao? Sa mga gawa, makikita mo naman yun panahon ng magsasaysay. Lumilitaw din yan galing sa mga salita kasi sa kasaganaan ng puso nagsasalita ang bibig di ba? Ang sabi sa Biblia, sa kasaganaan ng puso nagsasalita ang bibig. Nakadepende sa sinasabi kung ano yung nilalaman ng puso niya. Pero ang sabi rin naman ni Jeremias, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa anumang bagay totoong masama. Sino makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng puso, aking tinatarok ang mga pag-iisip ng mga tao upang magbigay ng gantimpala sa bawat tao ayon sa kanikanyang bunga ng mga gawa, ayon sa kanikanyang mga lakad nila, 'di ba? So makikita mo ngayon, hindi lang sa pananalita, pati sa mga gawa. Doon mo malalaman 'yun. Kung nagtutugma ba, eto maingat ako sa ganito. Kung nagtutugma ba yung sinasabi at saka yung ginagawa. Kasi pag hindi nagtutugma, kahit anong sarap ng pakinig mo sa mga bagay na pinagsasabi, hindi nagtutugma yung ginagawa, doon ka magbasa sa ginagawa. Yun ang sagot ko ron. Next question. Sige, okay. Justin, tara. Tanong naman po ito galing kay Curbs. Bili mo ko kape sa 7-Eleven. Kape? Nasa bote? Curbs, ano pong sa tingin ninyo mga taong nakakakita yung mali mo pero yung mga mali nila hindi nila nakikita? Sa akin, simple ang konsepto. Kapag ang tao nakikita pa yung mali mo, hindi ka pa masyadong malaking tao para sa kanila.
Kasi ang gusto mo mangyari, patamaan ko yung mga tao na sinasabi mo. Eh, hindi ko gagawin yun. Bakit? Hindi naman sila nakikinig sa akin. Ikaw yung nakikinig sa akin eh. So, ang pinakamalaki magagawa ko sa'yo, bigyan kita ng mindset na ang importante, yung resulta mo. Pag ang resulta mo masyado ng malayo, sa mas madalas na pagkakataon kaysa hindi na nila makikita yung mga pagkakamali mo. Ang nakikita na lang nila yung alaala na minsang panahong kayong nagkakilala. Gusto mo yun? Lalim naman. Galing naman yun. Sobra naman yan. Sa pula. Kaya nga to. Sa audience ko. Shoutout pala sa mapapalang ha. Wala, chestnut lang malakas. Yeah. Bakul pre, lalamunan talaga pre. Huwag kasi kung ano nilalagay mo sa bibig mo. 250 kayo. Ay ano, paano to? An. Dito ako sa... Sige. Okay, next question. Papamura na lang talaga ako pre. Tanong naman po ito ni Enzo Peñas. Idol, gusto ko lang po malaman kung anong masasabi mo sa OTTY issue ni Boss Parak at Kuya Renan. Mapagsamantala ba o yung learnings yun para sa empleyado na nag-send ng 10 stars? It goes both ways. Kasi ito hindi pinapaliwanag ng mga nagde-decipher niyan eh, 'di ba? Ang hindi pinapaliwanag ng mga nagde-decipher niyang putakin ng hieroglyph nung dispute nung dalawa, magkaiba yan eh, 6 versus 9 yan eh, 'di ba? So in one point, si Kuya Renan employee's point of view. Si Boss Parak naman, either management or business person's point of view. Parehas naman silang may strong points eh. 'Di ba? Parehas silang may strong points eh. Ayan, if you consider it, mas malayo yung punto ni Boss Parak. Bakit mas malayo punto ni Boss Parak? Tama naman si Renan. Bakit tama? Kasi alam mo naman nasa batas yun eh, 'di ba? Pero mas malayo punto ni Parak. Kasi yung mga ordinary rank and file, kailangan mo talagang bayaran niya ng OT. Pero yung mga manager pataas, hindi na eligible sa overtime pay yan. Papasok sila kung kailan kailangan nilang tapusin yung trabaho at uuwi sila pag tapos na yung trabaho. Biro mo, vice president ng kumpanya, palagay mo ba ang vice president ng kumpanya? Empleyado rin naman yun eh. Vice president ng kumpanya, eligible pa sa overtime pay. Ang CEO ng kumpanya, empleyado pa rin naman yun eh. Eligible pa ba yan sa overtime pay? Diba? If you look at the perspective, mas malayo yung perspektibo ni Boss Parak. Pero hindi rin naman mali si Kuya Renan eh. Tama si Kuya Renan, na kapag ka talaga nag-overtime, kailangan mo talagang bayaran pag rank and file. Pero kapag ka managerial position and above, sa mas madalas na pagkakataon, hindi na eligible sa overtime pay yan. Ngayon, kung gusto mong lumayo ang perspektibo, tignan mo yung perspektibo ng negosyante. Pero ito rin ang punto, hindi naman kasi lahat gusto maging negosyante. So kailangan ilagay mo rin doon sa perspektibo ni Kuya Renan na baka kasi ang tao ang gusto maging empleyado lang. At wala namang masama ron eh. Wala masamang maging empleyado. Walang masamang manatiling rank and file. 'Di ba? Kung doon ka maligaya may mga tao nga diretsahan, hindi naman na talaga pera yung barometer ng buhay nila. Ang barometer ng buhay nila yung mga anak nila. Ang barometer ng buhay nila yung asawa nila o yung mga kamag-anak nila. Dito mo sa akin nakaharap sa pader eh. Ay, sorry. Ang barometer ng buhay nila, ang sukatan nila ng buhay nila, hindi pera. Ngayon, kung hindi pera ang habol mo sa buhay, kailangan ka talagang mabayaran ng rank and file. Diba? Kailangan ka talagang bayaran sa mga overtime mo. Pero kung pera ang dahilan kung bakit ka naghahanap buhay, as in yun talaga, ang gusto mo talaga, dumami at lumaki ang pera mo, gaya nga ng kawikaang Ingles, diba? If you want to, parang something have unlimited money, if you want, nakalimutan ko lang kung anong kawikaang English, pero ang sabi nun, parang kung gusto mo na sobrang daming pera, dapat matuto ka magtrabaho ng sobrang dami rin na hindi tumitingin sa relo. Parang something to that effect. Ganon ang epekto. Ganon kasimple yung konsepto. Kung gusto mong maging negosyante, mag-practice ka na ng pagiging negosyante, empleyado ka pa lang. Pero hindi naman kasi lahat ng tao gusto maging negosyante. Tangina, miserable buhay na negosyante. Hindi nyo lang alam, sobrang miserable ng buhay na negosyante. Tignan mo, katulad lang nung nakaraan, di ba? Nabulukan ako ng karne, mahigit 10,000. Hindi ko naman na-charge sa tao yun. Pag sinarge mo pa sa tao yun, tanga nakwawa naman yung tao. 'Di ba? Mahigit halos, alam mo konting kembot na lang, halos isang buwang paghahanap buhay niya na yun eh. 'Di ba? Konting kembot na lang, halos isang buwang paghahanap buhay niya na yun. Hindi naman dapat sigurong ikarga sa tao yun kapag ganun. Masyado nang malaki yun, 'di ba? Kung pagkakamali ng tao yun, oo nga, malaki nga yung pagkakamali ng tao.
pwede ko nga, alam mo, I have the prerogative na i-charge yun. Pero I prefer not Pero kasama sa negosyo yun. I prefer not to. Kasi in the first place, hindi naman ako naghihirap para i-charge pa sa kanya yung gagarampot na halagang 10,000 lang naman. Pero malaki yun para sa isang maliit na negosyante, yung 10,000 na yun. Eh, biro mo, na-setback tayo ng halos 4 na araw eh, di ba? Tangina, na-setback tayo ng halos 4 na araw eh. Isipin mo, puta, puhunan yun. Yun nadali. Eh, kasino lang naman ang tubo rito, parang nasa 2,000 lang halos, o 1,000 lang mahigit, isang gabi. Oh, nasa mga 2,000, isang gabi, ganun. Maliit lang ang tubo rito, 2,000, isang gabi, yung tubo. Tapos, syempre, magbabayad ka pa ng mga empleyado. O, ngayon, ang labas nga, nasa 500 lang halos ang kinita mo isang araw, isang magdamag. Eh, halos pare-parehas na rin kami ng kinikita rito ng mga empleyado ko eh. Sa ngayon. Pero there will come a time, alam kong aalagwa ito kasi malapit na November at December. At pagka November at December, time and time again, it has proven na karamihan talaga sa mga negosyo, lumilipad talaga ng November and December. So kumakapit lang kami ngayon kahit na gabarya-barya lang yung kinikita namin dito. Pero ang laking setback sa akin ng 10,000 malinis na puhunan lang yun. Puhunan, hindi tubo yun, nalaglag sa akin, puhunan. Malaki masyadong setback yun, halos 5 araw. Masakit sa bulsa. Eh, tignan mo ngayon, nasa 20 pa lang tayo eh. Wala pa, biro mo, nasa 42 na tayo nun, ha? Diba, nasa 42 mil na tayo nun. Na-setback ako, nag-19 milyong pera bigla, oh. Para lang makabili ng bagong supply. Dahil doon sa nalaglag sa akin na 10,000 puhunan. Ngayon, going back to sa pinag-uusapan, ano yan eh? Halika kayo, dito. Halika na, tabi na tayo rito para kunyari, tropa tao. Dali, dito ka. Tapos ako na rin magpipicture sa'yo para kunyari ako yung nagpa-picture sa'yo. Okay. Okay, salamat ng marami. 65. Okay. O ngayon, going back to sa pinag-uusapan tungkol kay Kuya Renan at saka kay Boss Parak. Magkaibang perspektibo kasi yun. Parehas silang merong strong points. At parehas din namang legal yun. Yung dalawa na yun. Sasabihin mo, paano ikang legal yung kay Boss Parak? Blah, blah. Kasi managerial position and above. Managerial position and above. Pero pag rank and file, kailangan mo talagang bayaran ng overtime pay yun. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ito, tanong po ni Edmundo Castillero. Boss, nakulong na po ako at nakalaya na po ako. Napagdusahan ko na po yung mga kasalanan ko sa loob ng kulungan. Ngayon po naghahanap ako ng trabaho pero wala pong tumatanggap sa akin. Ano pong may papayo niyo po sa akin? Punta ka sa akin, tatanggapin kita. Kung kaya mo yung trabaho, lalo na kung baka medyo malayo-layo ka, yun ang problema. Eh, sa ngayon, hindi pa ako nagpapastay-in ng mga lalaki eh. Punta ka sa akin, kung medyo malapit ka lang, andito ka lang naman sa paligid, pwede tatanggapin kita. Pero wala ka talagang choice eh, kasi, kumbaga, ando na yun eh, sitwasyon mo na yan. Kailangan mo na lang tanggapin, tas kailangan mong kulit-kulitin ang merkado at magpakitang gilas ka sa mga may-ari ng negosyo to be sure na matatanggap ka sa trabaho. Kasi, alam mo, nilalagay ko lang yung sarili ko sa ganung posisyon eh. Kung halimbawa, ako si Chester, nakulong na ako, halimbawa lang, hindi pa naman ako nakukulong kahit kailan. Wala rin akong naging kaso in the past, malinis yung record ko. Although I have done so many crimes in the past, pero, alam mo yun, malinis ang record ko. Malinis akong trumabaho. Yun na lang yun. Oo. Pero, alam mo yun, iniisip ko, kung halimbawa, nakulong ako, ano gagawin ko para magkaroon akong fresh start, makapagsimula ako ng hanap buhay, paglabas ko ng kulungan? Unang-una, magpapakitang gilas ako sa mga negosyante. Pangalawa, papatunayan ko na worthy ako na tanggapin nila sa trabaho. Magkano uli yan sukli nito? 65 pesos. Okay, worthy ako na tanggapin nila sa trabaho. Tapos pag binigyan ako ng chance, gagalingan ko. Yun ang gagawin ko. Wala ka na may ibang choice eh. Yun lang naman talaga eh. That's the only way to go about it. Maliban na lang siguro, gusto mo magtayo ng sarili mo negosyo. Yun, that's one way to go about it as well. Magtinda ka muna ng maruya o ng kahit na ano, na alam mong lutuin o kahit na anong serbisyo, nakabisado mo talaga ng gusto, gumawa ka ng pera sa pamamagitan nun. Tapos eventually, paglipas ng ilang panahon, lalo na ngayon, pa December na, pwede ka magsimula ng kahit na anong barya-barya lang muna sa umaga. Barya-barya lang muna pag nagsisimula pa. Tapos eventually, pagdating na November, December, pipick up ng konting pacing yan. Tapos, ipunin mo lahat ng pera, kasi bandang January, February, March, matumal na ngayon. Yun ang suggestion ko sa inyo. Either magpapakitang gilas kayo para matanggap kayo sa trabaho, o pwede kang magsimula ng kahit na anong hanap buhay na sarili mo na. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Gadiel. Boss, pinagpalit ako sa mapera ngayon, naghihirap na ulit yung pinalit sa akin. Gusto nang bumalik sa akin nung alam niyang nagkakapera na ako. Ano pong may papayo mo? Ala, sabi ng pusa, meow, 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 meow. Boss! Brother, maraming salamat. Ingat kayo Maraming salamat Salamat sa pagbisita. Good morning. Hindi ako naniniwala sa karma.
Pero sabi nga nila, karma is a bitch. Ay, sabi. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Ay, nako. Ano, the sweet smell of revenge. Ako, sasayangin mo na oras mo dyan pag binalikan mo pa yan. Oo, Sayang oras. Ang hindi mo gustong mangyari dyan, tangina na fall in love ka na naman uli dyan. Ay, marupok. Oh, yun ang bad Ay, trip. rupok. Tangina na, fall in love ka uli dyan. Tapos pagkatapos mo fall in love uli sa kanya, eto na naman yun. Tangina, umulit na naman. Bang! Second time around. Gusto ka pang gawing rebound. Tangina. Meow, 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 meow. Umanap ka na lang iba. Sabi nga ni Android, di ba? Umanap ka ng pangit. Ibigin mo ang tunay. yun ang suggestion ko sa inyo. Hanap ka na lang nung talagang para sa'yo. Hanap ka na lang. Even better nga, 19 na 14 ng kawikaan, di ba? Bayat mga kaymanay, minamana sa mga magulang. Ang bait na asawa galing sa Panginoon, hindi pala na sa Diyos. Yun ang suggestion ko sa'yo. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Francie Poral. Lods, any suggestion for video content niche? Yung Tawa sila, nakakataba ng- meow, meow, meow. Okay, go. Okay, ulit. Lods, anong suggestion mo for video content niche? Yung nakakataba ng utak sa mga viewers. Thank you so much sa pagsagot. Pwede mong gawin to. Gayahin mo yung ginagawa ko. Ang dami nang gumaya eh. Hindi nyo ba nakita? Nung una parang, nung una kasi, yung mga dating editor ko, inedit nila na parang kamukha nung kay Andrew Tate. Ngayon, tangina, mapababae, mapalalaki, kala mo si Andrew Tate na nagsasalita eh. Kopya-kopya eh. Kopya-kopya. May question and answer na rin sila. Oh, takinang yan. Pero wala pa rin nakakagawa nun live. Walang tsatsaga nun live. Walang tsatsaga. Oh, hanggang ngayon, ako pa rin yung kaya sa isang araw, gabi-gabi nagla-live ng ganito libre. Yung mga iba, orang, ano yung palagay mo sa mga ganito? Yung ganito. Ganyan ka kasi. May mga editor pa. Kailangan mga editor, kailangan edit, diba? Kasi hindi nila kaya ng live eh. Diba? Is that a bad thing? I don't think so. Kailangan ng lipunan yun eh, regular dose of sense. Diba? So kung dumami man yung mga gumagaya sa akin, o di maligaya ako. Maligaya ako, dumami yung nagagaya sa akin. Pero alam mo, marami namang pwedeng paraan eh. Meron nga ako fina-follow sa Amerika, yung Morbid Facts, Part 9. Nakita mo yun, Morbid Facts? Tangin na, curious ako ron, yung mga nangyayari sa Alcatraz, ganun, tanginang yan. Mga nangyayari sa kung saan man, na sumabog yung Nagasaki at saka Hiroshima, tas may nakasurvive. Tangin na, pupunta siya na, Nagasaki muna, bagang! Ay, parang isa na sa mga, hindi ko maalala ko, alin sa dalawa yung brother, nakakasilaw. Salamat, sorry. Okay lang, no problem. Spotlight din yan. Ayos lang. Hindi. Salamat, brother. Oh, sakto. O, isumabog yung isang bomba. Bang! Ay, andun siya. Oh, tangina, nakasurvive. Survive siya. Tapos punta ngayon siya sa kabila. Pagpunta niya naman doon sa kabila, sumabog din yung bomba. Bang! Tangina, nakasurvive din siya. Galing ng Guardian Angel. Ang lupit talaga. Tanginang yan. Napakaalat na pumunta ka rin sa isang lugar, binomba. Andun daw, nakasurvive ka. Pagpunta mo sa kabilang lugar, binomba rin. Tanginang naaalat ang puta. Ang malupit doon, nakasurvive pa rin siya. Antindi. Sobrang tindi talaga nun. Araw, di talaga oras mo tayo. Di pa talaga. Sabi nga, galing doon ng Guardian Angel na sa likod. May mga ganong niche eh. Yung morbid facts, takina solid yun ha. Pwede kayo mag-stick dun sa parang medyo arrogante ng konti. Yan, pwede yan. Gumagana yan. Kasi sa akin yan, gumana yung pagka-arrogante. Diba? Oo. Gumagana rin yung, siguro konting kayabangan, gano'n. Gumagana rin yun eh. Yung konting nakakatakot, gumagana rin yun eh. Yung morbid facts, kasi ano yun eh. Parang alam mo, may strike yung curiosity mo. Yeah. Kasi morbid facts, yun mismo yung nakasulat yung pangalan. Yun. May mga ganun eh. Ako, hindi, depende na lang kung ano lalapat sa personality mo. Hindi kasi kita kilala eh. Kung kilala kita, pwede ko mag-advise sa'yo eh. Hindi ako makapag-advise, hanggang suggestion lang kaya kong gawin. Pero kung kilala kita personal, malalaman ko kung ano lalapat sa'yo, depende sa kung ano may personality mo. Kasi may mga natulungan ako in the past, ngayon patok na social media iba eh. Sige, next question. 1 hour na ako. Okay, sige. Magti-3:30 na. Okay, sige. Yan. Tanong naman po ito ni Zai Xren ZCX. Boss, Teka, comment ko lang to. Sabi ni Liza Chan, only you lang po. Pilit na ginaya pero di magaya, lalo't hindi mapantayan. Higit lalo, hindi kayang higitan. Salamat po. Hindi naman
Ewan ko, hindi ko lang talaga alam kung bakit walang nagtsatsagang sumagot ng mga tanong ng live eh. Kahit sino naman kayang gawin to eh. Kasi yung mga sagot ko naman, puro mga common sense lang eh, di ba? Yung mga pinagsasagot ko, alam nyo naman, naririnig nyo naman na sa iba yung mga sinasagot ko eh. Kumbaga, naitatahi ko lang ng maayos yung dami ng mga information na napagdidinig nyo na dati para, alam mo yun, i-package ngayon at i-branding ngayon na, di ba, powerful ngayon sa pandinig mo. Pero overall, narinig nyo naman na yung mga advices ko sa ibang mga tao eh, di ba? Sabi mo, kinopya mo lang pala, hindi tanga. Hindi kinopya. Sa dami lang na experiences, we have arrived to the same conclusion. Parehas na conclusion ng iba. Pero hindi dahil nagkaparehas kami ng conclusion, ginaya ko na yun. Tanginang bobo talaga ng iba. Banu sa buhay ang puta. Yung alam mo yung hindi man lang sila makagawa ng sarili nilang sensible conclusion on many things. Stupido. Stupido. Sige, next question. Wait lang po, sir. Ayusin ko lang tong puzzle ni TikTok. Okay, sige. Ayan. Okay na. Yeah. Ayan. Next question po. Hmm. Tanong naman po ni Zai, XRen, ZCX. Boss, anong masasabi mo doon sa INC na sila lang daw ang maliligtas pagdating sa paghuhukom? Di ako naniniwala ro. In the first place kasi ang nakasulat kasi sa Biblia, labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Nasa unang Korinto yan sa may bandang dulo. Sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang mga masasamang tao. Pag nasa labas ng iglesia, Diyos ang hahatol. Hindi silang iglesia ni Kristo ang hahatol. Sila lang yun, pwede maghatulan sa loob ng congregation nila. Kasi yun ang sabi sa Biblia, di ba? Ang hakot mo nila yun. Hindi, yun ang sabi sa Biblia. Ang sabi kasi sa Biblia, sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang mga masasamang tao. So, pwede kayong humatol sa mga nasa loob ng iglesia. Pero sa mga nasa labas ng iglesia, Diyos ang hahatol dun. Hindi iglesia ng Kristo ang hahatol dun. Sila lang maliligtas dun, sir. Hindi ako naniniwala ron. Hindi ako naniniwala ron. Mga alis mo iglesia. Oo. Maraming parte ng iglesia ni Kristo, yung aral ng iglesia ni Kristo na nagbe-make sense. Pero yung isang piraso na yun, kung makakasama mo man sa mga aral ng iglesia ni Kristo yun, hindi obra yun. Hindi obra yun. Sa laman. Hindi obra yun. Kasi tignan mo, isipin mo so iglesia ni Kristo, yung iglesia ni Kristo, yung nasa Roma G6 yun eh, diba? So tapos yung nasa Gawa 20:28. Oh, yun, hindi ka pa, bibigay pa sa akin. Pabato yung pagbibigay. Huminga ka ng malalim dun Munti ka na kasing maulog yung cellphone ng customer. Ganun ka, Kinabahan siya eh. Kinabahan. Ganto ka, Lumipad yung cellphone ng customer, buti na lang salon niya uli. Nagandahan siya eh. Nailang kawakan eh. Oo. Dalawang kamay pa yun, Ayun, going back to sa pinag-uusapan natin. Sa dami ng mga bagay na nagme-make sense, naintindihan ko yung konsepto ng INC na nakasulat naman kasi talaga sa Biblia yun diba? So, diyan nangyari, eto, aral talaga to ng INC. Kasi Roma G6, diba? Tapos Gawa 20:28, diba? O, tapos, paglipas sa ilang panahon, ang sabi, natalikod daw. Ito, hindi maitatanggi ng INC to. Natalikod daw yung unang iglesia. Yun ang tawag nila. Natalikod yung unang iglesia. Tapos natatag uli 1914. Dun sa pagitan ng panahon na natalikod at nung 1914 na walang iglesia ni Kristo, ano ngayon ang hatol dun sa mga tao? Maiimpyerno sila. Technically, lahat yun nasa labas na iglesia ni Kristo Diba? Technically, lahat yun nasa labas na iglesia ni Kristo. Mula dun sa panahon na ang tawag nila natalikod hanggang dun sa panahon na itinatag uli 1914 ng kapatid na Felix Manalo. Diba? See? Yung parte na yun yung parte na yun ng history na walang iglesia ni Kristo, allegedly walang iglesia ni Kristo, ano hatol mo ngayon sa mga tao? Lahat yung maiimpyerno? Ganun ba yun? Okay lang, brother. Dito sa gilid ko. Ito. Okay, go. Next question. Tanong naman po ayan. Tanong po ni Chris Vince. Ayan. Picture muna. Sige, tanong ng Chris Vince. Chris Vince. Boss, anong pwede kong gawin sa dumidiskarte sa GF ko? Kinukulit kasi siya palagi Okay. Salamat, brother. Hindi naman. Kasi minsan hindi naman kasi alam ng lalaki, 'di ba? Minsan naman taglibog lang talaga yung lalaki, makulit talaga sa girlfriend mo, 'di ba? Minsan may mga ganun Ako naman, sa akin wala akong ganung problema kasi alam kong mahirap akong palitan Yabang. Charot. Oh, seryoso. I know that for a fact. Alam ko mahirap akong palitan. Alam ko karakas ko 'di ba?
O sige, humanap ka ng influencer na kahit papaano may konting itsura. Kasi ito hindi nagtutugma eh. Kadalasan ito sobrang normal nito. Pagka pogi ka, bobo ka. Yun, yung normal yun. Sobrang common nun. Sobrang common nun. Pag maganda ka, bobita ka. Sobrang common nun. Sobrang common. Ito, sa mga lalaki, bihira ang mga lalaking may itsura. Kasi mas maraming babae may itsura eh. Kasi make-upan mo lang, kahit paano magkakaitsura na yan, kahit mukhang patatas yan eh. Sorry na. Diba? Pero ang mga lalaki kasi, hindi mo naman pipintahan yung mukha ng lalaki eh. So kung ano talaga yung mukha nila, pagkagising nila, diba, ayos lang ng konting buhok, yun na yung itsura nila buong maghapon. Oh, yun na yung itsura buong maghapon. Ngayon, bihira yung mga may itsura. Bihira sa mga lalaki bihira mga may itsura. Bihira din sa mga lalaking may itsura yung may taba ng utak. Tapos bihira din sa mga lalaking may itsura na may taba pa ng utak na sikat pa sa social media. Bihira eh, 'di ba? Alam mo 'yun, bihira. Tapos bihira din sa social media yung may itsura ka nga. Oo, may taba ka nga ng utak. Oo, sikat ka nga sa social media. Pero mahal ka ba ng mga tao? O baka yung pagkakasikat mo ang baho ng pagkakasikat mo? Tapos, ito pa, yung konsepto pa na nakakatulong ka sa kapwa-tao. Tapos, ito pa, hindi ka lang nakakatulong, umuusad talaga buhay ng kapwa-tao mo. Alam kong mahirap ngayon akong palitan. Alam ko yun, for a fact, mahirap talaga akong palitan. Plus, sweet kasi akong kasintahan. Plus, maalaga kasi ako. Plus na yun. Plus. So, mahirap akong palitan. You can do the same. Gawin mo ang sarili mo na mahirap palitan. Irrefusable ka, irreplaceable. Irreplaceable. Diba? Irreplaceable ka ngayon. Yun ang pinakamaganda. Kasi alam mo, hindi mo kasi mababantayan na lahat na lang ng oras. Walang nakikialam sa kasintahan mo. Lalo na pag maganda yung kasintahan mo. Eh, yung aking kasintahan ano yun kandidata ng Binibining Pilipinas minsan panahon Diba? So kaya kita nyo hindi ko nga pinapakita sa social media. Kandidata ng Binibining Pilipinas minsan panahon. Ngayon, kita mo yung konsepto, 'di ba? Kita mo yung konsepto na maraming ang nangungulit sa kanya. Pero wala siyang pinapansin doon sa mga nangungulit. Ako naman, confident ako. Bakit ako confident? Kasi pag pinalitan mo ako, mahirap ang kumanap ko tulad ko. Alam ko sa sarili ko ang worth ko eh. Alam ko sa sarili ko yung halaga ko, na yung halaga ko nakabase. Alam mo, ito kasi mahirap eh. Yung alam mong halaga mo. Pero ang tingin ba sa'yo ng tao, ganun, kaparehas ng tingin mo sa sarili mo. Ako kasi, kung ano tingin sa akin ng tao, ibinababa ko yung tingin ko sa sarili ko. Kung hindi nyo napapansin, ito yung tingin sa akin ng mga tao. Ito yung tingin ko sa sarili ko, mas mababa. Kasi dito, hindi ka magkakamali eh. Diba? Kung halimbawa, ito yung tingin sa'yo ng mga fans mo, ito yung average. Kasi may mga hindi mo naman fans diba? So, titingin ka ngayon dito. Kung ano tingin sa akin ng mga basher ko, yun ang tingin ko sa sarili ko. I have to strive for more. I have to do well in life. Diba? Kailangan galingan ko sa buhay. Bakit? Kasi alam ko, one way or the other, pag hindi ako yung pinakamagaling, meron tendency baka palitan ako. Naiintindihan ko yun. At naiintindihan ko rin yun sa mga audience ko. Kaya kita mo, diba? Maingat na maingat ako sa mga audience ko. Sa paraan ng pagsagot ko, sobrang maingat ako. Pati sa mga audience ko na pinipilit ko as much as possible, ma-replyan sila. Kahit nga yung mga, minsan tinag na lang sa akin as in completely, hindi mo talaga kilala tong tao na to, nag-post lang ng kung ano man, tas itinag ako, nagre-reply din ako dun lalo kung maganda naman yung post niya tungkol sa akin, nagre-reply ako dun. Post na lang iba yun post ng iba yun nagre-reply ako dun. Tapos yung PM, nagre-reply din ako. Tapos yung comments, nagre-reply din ako. Kahit nga sa mga basher, nakikipagbardagulan pa ako Diba? Bakit? Kasi alam ko pag isang araw, hindi ako maramdaman at hindi na ako ramdam ng taong bayan, alam ko papalitan ako. Alam ko yun, ramdam ko yun sa sarili ko. At ganun din ako bilang isang kasintahan, alam ko kasing papalitan ako pag hindi ako yung pinakamagaling. Ngayon, as much as hindi naman talaga ako papalitan, at ako lang naman sa sarili ko yung nag-i-impose ng ganun, it's always best to have that mindset na hindi sa lahat ng pagkakataon secured ka mag-isip, pero ang nagpapasecure sa'yo, yung actual na performance mo mismo. So kahit sino pa ang bumalandra dyan sa kasintahan mo, alam mo, backs out yan. Kasi alam mo talagang mahal na mahal ka talaga ng kasintahan mo. Through sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Pasok.